Ang salitang Papa galing sa Latin, Pietri Apostoli Potestatem Accipiens. Si Pedro Apostol tumanggap ng authority at yun ang mabasa natin sa San Mateo 16:18. Et igo dico quiato is Petros et soperam Petram edipicabo iglesiam iam et portain pirinon praebilabot adversus iam. So, diyan kinuha yung titulong Pietri Apostoli Potestatem Accipiens. Ngayon, sa mga Katoliko, alam niyo naman, palaging tinutuligsa ang banal nating pananampalataya sa mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya na sinabing din naman totoo na si San Pedro ang unang papa. O sige, pagbigyan natin sila. Granting without admitting sa kanilang argument na di totoong si San Pedro ang unang papa. Sige nga, ibigay niyo batay sa history. Kundi si San Pedro ang unang papa, ibig sabihin may unang papa na hindi si San Pedro. Kung hindi si San Pedro ang unang papa, ang tanong, sino ang unang papa kundi si San Pedro? Ayan naman ang malinaw, no? Tulad sa paniniwala nila na hindi si Kristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko, pagbigyan natin. Granting without admitting sa kanilang argument na hindi ang ating Panginoon Jesucristo ang nagtatag sa simbahang Katoliko. Sige nga, sino ang founder ng simbahang Katoliko kung hindi ang ating Panginoon Jesucristo? Dahil lahat ng mga history, Gloriae Encyclopedia Volume 5, page 106, Catholic Church, Greek Catholicos Universal, term generally applied to the Divine Society, founded by Jesus Christ, and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Hence, often called Roman Catholics. Kung ang simbahang Katoliko ay hindi tatag ng ating Panginoon Jesucristo, so sino ang nagtatag nito? Ang sabi naman ng ilang mga born again, ang Katoliko ay kolorom ito. Bakit? Hindi nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Walang founder na lumagda. May kasabihan tayo sa mga nag-aaral sa batas, ignorancia juris nemenet excusat, ignorance of the law excuses no one. Bakit? Nasa Partnership and Private Corporation by Hector S. De Leon yan, sa aklat, page 567, the Roman Catholic Church is not registered, not like other religious societies and churches in the Philippines, because it has been recognized as juridical person since time immemorial.